Hindi pa nga naghilom ang sakit na ating naranasan sa sinapit ni dating Pangulong Duterte, may panibago na naman na posibleng pangyayari na yayanig sa buong sambayanang Pilipino. Ito nga mga kababayan, si General Browner Jr., ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, ay pinapahanda ang mga tropa sa posibleng invasion ng China sa Taiwan. Isang retiradong general naman in the name of General Johnny Macanas Jr. ay nagpahayag ng pagkakabahala sa posibleng sapitin ng bansang Pilipinas. Ito mga kababayan, ating pakinggan, ating panuurin ang reaksyon ni General Johnny Macanas Jr. o Senior rather sa naturang issue na ating pinag-usapan. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong medyo nakakatakot na pahayag ng AFP Chief of Staff si General Browner. 38 founding anniversary ngayon ng Northern Luzon Command, yung nasa Camp Aquino, Tarlac. At nandun, nagsalita ang AFP Chief of Staff. May pahayag siya tungkol sa giyera. Ito, post ng Sunstar Davao. Ano sinabi? Nagpapahayag tungkol sa posibleng gera na kakaharapin ng Pilipinas. And Inquirer.net. Los Parias ang ano. Sabi dito, Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner told Northern Luzon Command troops to start planning for possible actions in the event of a Taiwan invasion. If something happens to Taiwan, sabi niya, ito na yung exact statement. If something happens to Taiwan, we will inevitably be involved. Sakit sa ulo to. Ay siyempre naman, mai-involve talaga tayo mga kababayan considering ang daming mga EDCA sites dito sa atin eh. Pero tuloy muna natin ang video na ito. There are 250,000 OFWs working in Taiwan and we will have to rescue them. And of course naman, responsibilidad, obligasyon niya ng pamahalaan na siguraduhin makauwi ang mga kababayan natin nasa Taiwan. Pag nangyari nga yan, yung posibleng gera between sa Taiwan at saka sa China. Actually, hindi lang sa kanila eh. Kasi alam natin, di ba, kalyansa ng Taiwan, ang United States of America, ang USA. Di lang sa kanila talaga, hindi sa tatlong bansa. Damay talaga tayo dito. It will be the task of the Northern Luzon Command to be at the front line of that operation. Yun po ang statement ng Chief of Staff. Dinagdagdag pa niya dito. Ang nakikita ko dito, mga kaboses, ito naman ay pawang opinion ka lamang, personal perspective ko lang sa pahayag ni General Browner Jr. Dalawang aspeto ito. Unang mission is papauwin ang mga OFWs. Pag mangyari nga talaga yan sinasabing digmaan between China and Taiwan. Pero pangalawang pwedeng magiging sitwasyon din ay mapapasabak talaga ang Pilipinas sa digmaan na yan. Kasi nga, kung i-invade ng China ang Taiwan, siyempre sasaklulo ang Amerika. Kaya ang Amerika, alam naman ng China na aliado tayo ng Amerika. Marami ka, no? Napakaraming mga EDCA sites dito sa Pilipinas.
syempre naman, bubumbahin yun, titirahin yun ng China. Yun yung nakakatakot dito, ano? Sakit sa ulo to. Ano sa tingin mo? Sa Inquirer na post naman, Browner tells troops at the Northern Luzon Command to prepare for any eventuality. Do not be content with securing just the Northern Hemisphere up to Mabolis Island. Start planning for action in case there is an invasion of Taiwan. So we will extend our sphere of operations because if something happens to Taiwan, inevitably we will be involved. Ayun. Yun nga sinasabi. Madadamay nga talaga tayo dito. There are 250,000 OFWs working in Taiwan and we will have to rescue them, and it will be the task of NOLCOM to be at the front line of that operation. Okay. So, I don't know sa inyo, basta ako, medyo natakot ako. Ay, talaga naman, General, nakakatakot talaga ito. Allergic na ako sa gera. Pinakamatinding na daanan kong gera nung all-out war nung year 2000. Totoo yan, mga kababayan. Hindi naman sa pagmamagaling. Ako naman ay isang napaka-ordinaryong Pilipino lamang. Pero lalo na kung pinalaki or pinanganak at pinalaki ka sa Mindanao, maintindihan mo ang sinasabi namin eh. Ako, pinanganak ako sa Mindanao at lumaki din ako doon. Alam mo, kahit di naman ganun, missiles to missiles yung digmaan doon. Simple lang na digmaan yun, ha? May simple ba na digmaan? Ang sinasabi ko lang is, kahit hindi ganun kalaki ang digmaan doon, country to country ang labanan. Traumatiko yung experience ng giyera. Malamang ito ang sinasabi din ni General Macanas, no? Ating panoorin, ipagpatuloy natin panoorin ang video. Panahon pa ni President Erap, bakbakan sa Lanao and Lanao provinces and Maguindanao, Cotabato. Daming nasawi, both civilians, soldiers, MILF. Grabe. So, bago lang nagbisita yung US Defense Chief sa Malacanang. So ano bang napag-usapan nila doon? Cut ko ang video, kababayan, doon sa sinabi ni General Macanas. No? Napaka-fishy naman talaga. Diba? Kahit kayo naman siguro ang pagsasalitain, may mapapansin kayo. No? Una, yung pagbisita ng Defense Secretary ng USA dito sa ating bansa ay tumiming pa talaga sa birthday ni dating Pangulong Duterte. Pero bukod doon, labas doon, pagkatapos ng visitation na yon ay ito na, may ganito ng pangyayari. So ano kayang connection? By coincidence ba talaga o pinaghahandaan na ang lahat? Magandang araw mga kaibigan. Pagpatuloy natin, no? O kung saan tayo na pahinto. US Defense Chief sa Malacanang. So ano bang napag-usapan nila doon? Pag-usapan, akala ko panahon ni Trump magkakaroon na ng world peace. Ayun, tama. Bakit biglang ganito? Anyway, ako nagtatanong lang, hindi ko alam yung background, bakit nabanggit ng Chief of Staff yung prepare for any eventuality. Okay lang sana kung ang involvement natin is just to rescue. No problem. Kailangan natin rescue. Paano? Nandito sa Pilipinas yung US Typhoon Missile Defense System. Sa pool. Yan po ang mitsa ng malaking sakuna sa atin dahil sa missile system na nandito sa atin. Kasi pag
simba ko kung sa Bisaya, knock on wood, hindi sana mangyayari. But kung inatake na ng Taiwan, ng China ang Taiwan, sa nakikita ko, ang US tutulong siya sa Taiwan. 100%. Correct. Hindi niya pwedeng, ang US hindi niya pwedeng pabayaan ng Taiwan kasi nandiyan natin yung microchips na factor. Yes. Kailangan ng US yung microchips ng Taiwan. So, gera ng dalawang superpower. Eh tayo, may mga EDCA sites tayo, nandyan yung Typhoon missile system. Mga kababayan, ang galing mismo kay General Macanas. Superpower to superpower talaga. Mangyaring digmaan pag nangyari ito. Sa natin. Hindi talaga mangyayari. No? Ako naman, kaawa-awa mga milyones na milyones na mga Pilipino na magiging collateral damage ng digmaan na ito. Sana naman, kung pwede pang maiwasan, ay iwasan natin. At ang ating pamalaan, sana kung di naman kailangan mag-participate tayo sa digmaan na ito, eh huwag na natin gawin. Kasi mga nasa gobyerno, kawawa ang mga milyon-milyong Pilipino, hindi pa nga nakuha, hindi pa nga pangarap sa buhay. Karamihan, madami bata, no? Matatanda. Hirap na hirap nga mga sitwasyon ngayon sa buhay. Tapos isasabak pa natin ang bansa sa digmaan. Para naman hindi mangyari ito. Pero kung mangyari, diba? Sana kayo yung maging frontline doon sa digmaan at hindi madadamay ang mga ordinaryong mga mamayan ng ating bansa.